Sige Camila, lalabas na ako. Sana ay magkita pa tayo ulit at pag-isipan mo ang sinabi ko. Nice to meet you. Salamat Sir Lyndon. O Lyndon, nakapag-usap na ba kayong dalawa ni Camila? Wala busy. Pero baka may pag-asa pang magbago ang isip niya. Munti ka nang mabasag ang hawak nitong baso sa pagpigil nitong masuntok si Lyndon. Oh Gab, hi! Hello pare, kumusta ka na? Eto, okay lang. Ilakay din naman ako kay Camila ha. O ba, sige, tulungan ka namin. Talaga pare? Paano kung pumayag si Camila at naging sila ni Lyndon? Wala kayong katulong, sabi ni Kayla. Kaya nga, wag muna ngayon Lyndon. Wag muna ngayon habang wala pang kapalit si Camila. Sige, punta muna ako sa loob at tatawagan ko muna ang sekretarya ni Mr. Argon. Babe, bukas na lang siguro yan. Hindi pwede ngayon na dapat babe. May nakalimutan akong sabihin. Nagmamadali itong pumasok at hinila si Camila papasok sa kwarto niya. Ano naman ba Gab? Anong sinabi sa'yo ni Lyndon? Seryosong tanong nito habang nakasandal si Camila sa pader at nakahawak ang kamay ni Gab sa pader. Gusto mo talagang malaman? Ito ang sinabi niya. Kaya niya daw ako buhayin at tatanggapin niya ang anak ko. Ano bang pakialam mo? Pwede bang mag-focus ka na lang sa buhay mo? Nandiyan na si Jennifer. Tapos naniniwala ka naman sa Linda na yon? Hindi ka na ba nadala? Iniwan na kayo ng anak mo nung una mong lalaki. Tapos ngayon magpapadala ka sa sinasabi ng lalaking yon. Pinaaasa ka lang, naniniwala ka naman. Galit na pinagsabihan nito. Bakit? Hindi mo rin ba ako pinaasa? Umalis ka na. Pumasok naman si Jennifer, biglang hinahanap si Gab. Kaya bigla na lang napatakbo si Gab palabas ng kwarto ni Camila. At mabuti na lang ay hindi siya nakita ni Jennifer. Sobra ang kaba na nadarama ni Camila sa mga oras na iyon. Lumabas siya ng kwarto at bumalik sa kusina. Camila, nakita mo ba si Gab? Hindi ko po makita ma'am, baka nasa taas po. Sige, salamat. Babe, hinahanap mo ba ako? Akala ko tatawagan mo si Mr. Argon. Hindi na, baka magtaka pa yun. Papalipasin ko lang siguro ang ilang araw. Hinahanap ka na nila sa labas. Ilang araw na lang at matatapos na ang party na to. Nagtataka na sila babe, bakit bigla ka lang nawawala? Pasensya na talaga babe, marami lang talaga akong iniisip. Babe, hindi ganyan si Gab Bustamante. Ang kilala kong Gab ay yung palaban na Gab. At babe, please lang, malapit na akong umalis. Matagal pa akong babalik dito. Gusto kong maging memorable ang oras na natitira na kasama kita. You're more important to me than anything or anyone else. I'm sorry babe. Sabay yakap kay Jennifer. Tara na, hinihintay na nila tayo sa labas. Okay babe, let's go. Naiwan pa rin si Camila sa loob at hindi pa rin nawala ang kaba ng kanyang nararamdaman dahil sa muntikan na silang makita ni Jennifer. San ka ba galing Gab? Bigla ka na lang nawawala at sumusulpot na lang bigla. May tatawagan sana akong importanteng tao pero nagdadalawang isip lang ako kasi hindi yun naman siya basta-basta ma-impluwensyang tao. Kaya papalipasin ko na lang. No need to explain, naiintindihan naman namin Gab. Babe, halika. Let's announce in front of them na ikakasal na tayo. Walang magawa si Gab dahil ayaw niyang mapahiya si Jennifer. Hello, listen guys, may sasabihin kami ni Gab. Sabi nito habang hawak nito ang kamay ni Gab. Isa-isang lumingon ang bawat bisita. Narinig naman ni Camila dahil gumamit ng mic si Jennifer. Guys, malapit na akong ikasal kay Gab Bustamante. Nagsipalakpakan naman lahat nang marinig nila ang sinabi ni Jennifer. Pagbalik ko dito galing US ang kasal namin. And sana makita ko kayo lahat guys. Dahil lahat kayo ay invited sa kasal ko. Babe, ano ka ba? Akala ko matagal pa, padalos-dalos naman ang desisyon mo. Bulong ni Gab kay Jennifer. Let's talk about it later please. Pakiusap ni Jennifer kay Gab dahil ayaw nitong mapahiya. Bago matapos ang araw na ito ay gusto kong magpasalamat sa inyong lahat.
Lalong-lalo na sa mga kaibigan ko na hindi ako iniwan. And of course, kay Gab dahil napaka-supportive sa akin. Isang kiss naman dyan, sigaw ng isa nilang kaibigan na si Cheska. Hinalikan nga ni Jennifer si Gab sa labi at nagsitayuan ang lahat at nagpalakpakan. Natapos na ang party. Pero bago umalis si Lyndon ay nagpaalam muna ito kay Camila. Maaari bang ako magpaalam ng personal kay Camila? Kung okay lang, Jennifer. Sige, puntahan mo sa kusina. Gustong pumalag ni Gab. Alam mo ang kulit ng kaibigan mo. Galit na sabi ni Gab. Hayaan mo na ngayon lang naman. Ba't ka ba galit? Nagtatakang tanong ni Jennifer kay Gab. Concern lang ako kay Camila. Nasa poder natin siya. Alangan naman kahit sino na lang lalaki ang pwede nating ipakilala sa kanya. Hindi ganyan si Lyndon. Pinagsabihan ko naman siya na hindi pa handa si Camila sa pakikipagrelasyon. Gusto lang naman ni Lyndon na maging kaibigan si Camila at makilala pa nito si Camila. Kaibigan ko si Lyndon at kilala ko siya. May respeto siya sa mga babae. Okay, sige. Camila, mauna na kami ng mga kasama ko. Ito pala ang calling card ko. Pag kailangan mo ng tulong, tawagan mo na lang ako. Okay po sir, salamat. Umuwi na nga sila ng bahay, pero hindi pa rin mawala ang galit ni Gab kay Lyndon. Sa tuwing iniisip nito, ang paglapit kay Camila. Kainis na Lyndon na yon, sabi nito sa sarili. Salamat, dumating na din tayo. Nag-enjoy ka ba Camila? Opo ma'am. Parang hindi naman. Camila, bukas na pala ang uwi mo. Babalik ka rin namin agad sa mga susunod na araw. Magkikita pa kami ng anak mo. Opo ma'am. Mamamasyal tayo bago naman lang ako umalis. Isama natin ang anak mo. Okay lang ba ma'am? Nahihiya po kasi ako. Huwag ka nang mahiya, ano ka ba? Gusto ko nga ang mga bata. Gusto ko ring matuto kung paano maging magulang para pag nagkaanak na kami ni Gab ay hindi mahihirapan. Totoo yan ma'am. Anong gusto ng anak mo na pagkain? Paborito po ni Christine ang pizza. Okay. Ako naman, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng pizza. Para pag nandito na ang anak mo, pwede kang magluto niyan at hindi nito kailangan pang umalis. Salamat po ma'am. Basta pag naglokotong si Sir Gab mo, isumbong mo agad sa akin ha. Alam mo namang maraming nag-aaligid sa fiancé ko. Pakiusap nito. Opo ma'am. Ang galing mo talagang magluto ha. Maraming nasarapan sa mga niluto mo. Halos hindi nila pinansin yung pinakater ko. Walang ano man po ma'am. Paano ba yan Camila? Si Lyndon parang gustong gusto ka niya. Mabait yan. Kaibigan ko si Lyndon. Kaya alam kong seryoso kung magmahal yan. Pero magtatrabaho ka muna sa akin ha. Walang magbabantay kay Gab. Opo ma'am, ako na po ang bahala. Hindi pa rin ba kayo tapos sa pag-uusap dyan? Si Lyndon pa rin ba ang pinag-uusapan nyo? Ayan ka na naman. Sige Camila, akyat na ako. Sige po ma'am.